Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Ako po si Charmela Pamor. Ako po ay ang Senior Project Development Specialist ng Philippine Rural Development Project National Project Coordination Office. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang munding panalangin po muna tayo. Panginoon, una po sa lahat ay maraming salamat po sa inyong gabay, sa lakas at karunungan na inyong malabis-labis na ipinagkakaloob sa amin. Marami pong salamat na kayo ang aming Diyos, Diyos ng pag-ibig na tumitingin sa amin ng higit sa mga kasalanang aming nagawa at idinudulog sa inyong harapan. Ngayon po ay araw ng Sabado, December 18, 2021. Mapapakinggan po ninyo ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph sa pamamagitan din ng FB live streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page at syempre po sa mga nakikinig po sa kani-kanilang mga radyo sa talapihitang 702 sa AM band. At para sa salita ng karunungan, maikli lamang po at makahulugan. Lahat ng sobra ay lason. Ako po si Ella Arsiaga, samahan niyo po kami sa isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And of course, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa sa oras na ito. Una na nga po dyan si Aleli de los Santos Pascuali sa top fan ng 702 DZAS FB page na bumabati sa atin ng magandang araw po sa lahat, maunlad na Pilipino. Isa pang top fan na dinoble take ko pa po pagkat akala ko siya yung aming pinsan sa Australia. Shout out na rin po sa pamilya Arsiaga na nakatira po ngayon sa Brisbane, sa Australia. At iyon nga po from Ma'am Hope Arsiaga. Blessed morning po kay John Enriquez and Miss Ella Arsiaga. My family name is also Arsiaga from Muntinlupa. Ayun, at stay safe everyone. God bless us all. Maraming salamat po sa pag-iiwan ng inyong mensahe at sa pag-tune in po sa ating program. And of course from Ma'am Gemma Bulfa, ayan, forwarded and shared ko po ito sa mga farmers here in Quezon Province. Ayun, maraming salamat po. Target po talaga nating marating ng mga information na ating hinihahatid sa maunlad na Pilipino, ang ating mga pangunahing clientele or stakeholders sa sektor ng agrikultura. Maraming salamat po. At mula kay Ma'am Nora Cabantog, good morning po maunlad na Pilipino. Ingat po palagi kayo. God bless. Gayon din po sa inyo, Ma'am Nora. Thank you so much po sa pag-tune in sa ating program. And from Ma'am Edith Paglinawan, good morning Ma'am Ella at mga kasama. God bless maunlad na Pilipino. More power sa ating mga farmers and fishermen. Keep safe. Ayan, thank you so much po. And last week po, kaunting recap sa ating Agri On Air. Katuwang ang Agricultural Training Institute, ating kinilala ang LKF or yung Longabelas Kalikasan Farm at ang kanilang konsepto ng agritecture. Kasama po si Ginoong Marlon Longabela, ang owner ng Longabelas Kalikasan Farm dyan po sa Daraga, Albay. At ngayong umaga, we feature
yung last episode po natin ng Unlad Komunidad. Dito po ay kasama natin ang DA Philippine Rural Development Project at atin pong tutunghayan ang mga naging kaganapan sa katatapos lamang na 13th World Bank Implementation Support Mission ng DA-PRDP. Once again, thank you so much to our colleagues from DA-PRDP InfoAce, kina Icon Mel Cayabyab and Ana Victoria Margalio for this part of our program. At para maumpisahan na nga po natin yan, narito po muna ang Maunlad Balita. Saling balita mula sa DA-AFID editorial section sa pangunguna ni Ma'am Joanne Grace Pera. 1 DA nangakong mapanatili ang mga tagumpay sa sektor ng agrikultura. Diniin ni Kalihim William Dar sa harap ng mga opisyales ng Department of Agriculture sa ginanap na closing program ng DA Management Committee or MANCOM meeting noon pong last part ng November 23 to 25 na laging tandaan na ang bottom line ng kanilang gawain ay palaguin ang sektor ng agrikultura. Nagbigay si Kalihim Dar ng marching orders para sa 1DA family na mas paghusayin, panatilihin ang mga tagumpay sa sektor ng agrikultura at pangisdaan hanggang sa susunod na administrasyon at mag-iwan ng pangmatagalang regalo para sa mga kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda. Ayon sa Kalihim, ang pagtitipon ay layong palakasin ng mga plano, programa at proyekto ng DA para magtapos ng malakas sa 2021 at muling maghanda para sa susunod nitong marathon. Aniya, kahit maikli ang distansya ng 7 buwan, dapat ituring itong parang marathon. At para sa ikatlong quarter ng 2021, inaasahan ng DA na lumago ang ani sa 3.8 milyong metriko tonelada mula Enero hanggang Setyembre 2019. Ang produksyon ng palay ay lumago ng 10% kung saan ang palay na patubig at rain-fed ay tumaas ng 7.38% at 25.59% ayon sa pagkakabanggit. At sinisikap din ng kagawaran na mapabuti ang margin ng mga magsasaka ng palay dahil sa pagbaba ng kanilang kita mula 22,242 kada ektarya noong 2019 hanggang nasa 21,430 kada ektarya noong nakaraang taon. Inutusan niya rin ang livestock group na paigtingin ng repopulation sa baboy, pabilisin ang mga pagsubok sa pagpapabakuna at palakasin ang pakikipagtulungan sa mga local government units para sa Bantay ASF sa barangay or Babay ASF program. Aniya, dapat makipag-ugnayan sa mga LGU at singilin ang mga ito sa kanilang mga ipinangako. Dagdag pa niya, dapat ding unahin ang pagpasok ng supply ng baboy sa mga pamilihan. Para sa pamamahala ng food inflation, inatasan ni Kalihim Dar ang Visayas at Mindanao clusters na bigyang pansin nila ang pagbibigay ng supply sa mga pamilihan sa Luzon, habang ang NCR Directorate at Consumer Affairs ay dapat mas maging aktibo sa pagpapakilos ng supply ng baboy sa merkado lalo na sa Kapaskuhan. Ayon sa Kalihim, ang food security development ay dapat magsilbing pangunahing balangkas ng kagawaran na pinakikilos kasabay ng 1DA reform agenda. Inulit din ni Dar na dapat walang katiwalian sa 1DA family at dapat mabilis, mahusay at transparent ang paghahatid ng mga serbisyo. Idinagdag din ng Kalihim na ang 1DA family ay hindi dapat makampante dahil malayo pa ang kanilang lalakbagin. Ipinag-utos din ito ang paglalathala ng aplikasyon ng Manual of Operations at upang matiyak po na ang bawat proyekto sa pagpapaunlad ng agrikultura ng Pilipinas ay mapagpatuloy kahit sa ilalim ng ibang pamamahala. Giit ni Kalihim Dar na huwag sayangin ang pagkakataon na makapagsilbi sa inang bayan at magsilbi para sa mga magsasaka at mangingisda. Dapat ding magtrabaho bilang isang pamilya at pagtagpuin ang mga gawain ng isa't isa.
Sa bahaging ito naman, narito po si Ka John Enriquez para sa Regions on the Go. Ka John! Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-18 sa buwan ng Disyembre. Ano po, talagang ibang-iba na po ang simoy ng hangin sa madaling araw at naway ipagpatuloy ito magandang panahon upang kahit papano po ay hindi tayo mahirapan. Alam niyo po sa katayuan natin ngayon ang hirap po magkasakit. Ngayon magkaroon kayo ng sipon ang magiging suspecha kagad meron na kayong simptomas ng COVID. Hindi naman po ganoon. Okay, simulan natin ang ating balita para sa ating hindi pala. Ipagpaumahan ninyo po. Dahil ngayon po ay ika-18, ang pag-usapan po natin ay yung pong tinatawag natin mga value added. Alam niyo po, sa pagsasaka, marami tayong mga uri ng tanim. Ngayon, sa pagtatanim na yan, masasabi natin na pag hindi mo na ipagbili ito, ano po ang pwede natin gawin sa produkto nito para tayo kumita? Isang halimbawa po sa bigas. Ano po? Bigas. Meron tayong bigas na labis, hindi natin maipagbili. Ano ang lalo na malalagkit? Ano ang pwede natin gawin dito? Di pwede natin gawin kakanin. Ano po? Lalo na ngayong Pasko. Kaya ikwento ko sa inyo sa nung ako po'y bata pa. Ang isa pong gawain ng magulang ko, ang mga lolo't lola ko po ay nakatira sa Bulacan. Ano po? Ngayon kami nasa Maynila. Pagdating ng Sabado po, sinusundo kami. Sinusundo po kami ng sasakyan ng lolo ko para doon kami magtanghalian. Sabado po yun at Linggo. Ngayon, bata pa ako, doon ko nakakaharap ang aking mga lolo't lola sa tanghalian. Kasi kuminsan po ang nakasama bilang panganay, ako po, at saka ibang mga kapatid ko. Tapos yung mother ko. Yung mga mother ko naman, pagka nandun sila sa Bulacan, lumilibot-libot, po. Ngayon naman, ang isa naman nangyari, na ako'y napupunta kami dyan, nakapasuhan, ang lola ko tuwing Pasko, nagpapaluto po ng suman. Suman po yan. Ang gumagawa po niya si Ka Andring. At pinapanood ko po yan kasi merong malaking lutuan doon, tapos hinahalo niya, hirap na hirap siya. Sabi ko, bakit ganyan? Ang parang matigas. Hindi, malagkit yan. Ginagawang suman yan. Yung po isang dahil magpapasko tayo, nakasanayan po namin na tuwing Pasko, meron kaming suman. Napakarami pong pinapadala sa amin ng lola ko. At yan po ay marami pong nabibigyan pagka nagkaroon ng mga bisita ang mother ko. Kapitbahay namin, nabibigyan niya yan. Nabanggit po yan dahil value added. Halimbawa, sa kamatis, labis ang kamatis nyo. Ano po ang gagawin pag hindi na ipagbili? Meron tayong lumalabas sa mga balita na yung inanin sa Benguet po ay pinagtatapon po dahil nga sa sobra. Dito nga po pumapasok yung value added na itinuturo ng kagawaran ng pagsasaka. Dito po sa Ilocos, meron isang kumpanya, nakalimutan ko pangalan, ang ginagawa po, nakikipag-contact growing para bilhin yung kamatis. Ano ginagawa sa kamatis? Tomato paste, tomato sauce, ganun po. Kaya nakikipag-contact growing sila. Kaya ang inaano ko sa mga magsasaka ngayon, kung kayo may mga tanim na sa tingin yung lalabis, ngayon pa lang, lalo na yung mga panagsasabi yung malaki yung mga hektarya. Kung mga isang hektarya, 2 hektarya, hindi po masyadong maapektuhan yan. Pero ang tanim nyo, mga 10, 15 hektarya pataas. Tapos, kayo nagkasama-sama pa kayo mga magsasaka na isa lang ang tanim, isang klase, kamukha ng kamatis, talaga pong dapat, meron na kayong ibang, kumbaga plan B, pangalawang plano, para saan dadalhin itong kamatis kung sakaling ganito ang mangyari. Ang kamatis po, ang mga magsasaka po, nakasitiyak lang nakikita pagka-contract growing, yun po. Pero pagka sila ay hindi na-contract growing, marami silang tinim, at wala silang kasiyakan na market, yan po ay mayroong panganib po na ganyan na mangyari. Kaya kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na ano ang pangalawa, value added. Anong mabibigyan nating halaga sa tanim na kamatis natin? Sa tanim nating ibang prutas, ibang bulay, ganun po. Yan ang dapat ating bigyan ng pansin. Isa pa rin sa babanggitin natin ngayon, itong urban agriculture. Alam niyo po, sa panahon ngayon, meron talagang mga lalawigan na mababa ang produksyon ng gulay. Meron sasabihin natin,
Ay, nakapag-ani ang laliwigang ito, kamukha namigit ng napakaraming gulay. Saan po ang bagsak niyan? Sa Maynila po. Ang populasyon po ng Maynila ay napakalaki. Ano po, pag sinabi natin Greater Manila po yan, binubuo po yan niya 12 mga cities and municipalities. Isang bagsak lang po dyan, ubos yun. Ano po, mga ilang araw lang yan, ubos na dahil sa dami po ng tao. Kaya nga po kung minsan, pagka dinala dito, medyo limitadong supply, nakakabili pa rin tayo ng mahal na gulay. Opo, ako yun, namamalengke po ako. Nagpupunta kami ng misis ko sa talipapa namin dito sa Bulacan. Dito makakita ka ng ampale na sasabihin namin sa tindera, magkano itong ampale mo? Sasabihin po merong 100 po, 1 kilo. Ako naman po magbibiro, sasabihin ko, hindi po ginto ang binibili ko po ampalaya. Dahil napakamahal. Meron pang gulay na talong, kamukha naman sa amin binili kasi maraming luto dyan. Pwedeng ihawin, pwedeng itorta. Naku po, mga gusto po ng anak ko po yan. Kaya, ibig sabihin, kung ang isang problema natin ay pagkain, magiging problema. Kaya dito sinusuro ng kagawaran ng urban gardening. Kaya yung mga nasa syudad, kamukha po ng ginagawa ni Mayor Lison. Siya mismo sa kanya, nasa Singalong siya, nasa Maynila siya, kalagitnaan ng Maynila, sa Paco. Sa kanyang lugar doon, nagtanim siya ng mga lechugas at pecha. Yung po madaling itanim, mga leafy vegetables, ano po. Yan ang subukan nyo munang magtanim. Kung kayo walang karanasan, susubukan nyo po yan sa mga 6 o 5 lata. Lata muna. Lalagyan po ito ng meron tayong garden soil, lalagyan natin ito ng lupa, konting abono, konting binhi, mga 3-4 na binhi niyan. Pag nakita niyo pong tumubo yan at umusbong yung dahon, alam niyo ba kung kayo hindi marunong magtanim, makakaranas kayo ng kakaibang damdamin na parang, uy, ganito pala to. Dahil alam niyo po, ang ginawa niyo po, buhay po yan Kung itinanim niyo na buhay po, kung ibig sabihin, ganito pala to. Ganito pala yung maranasan mo, ang magagawa mo. Kung magtatanim ka ng ganito, 5 paso, alimbawa, 5 lata, at tumubo, parang masaya kayo. Di sa susunod, padabihin nyo na. Pwede naman kayo magtanim sa mga lata-lata muna, o kaya sa mga paso. Pero mas maganda po sa lata, dahil madali pong anuhin nyo. Yun sa paso, medyo mahirap pa. Kung halimbawa, sa mga bosi po ng family size, hinahati po yan. Mayroon pahaba at vertical, horizontal na pwedeng taniman. Mga gulay po, leafy vegetables muna unahin natin. At makatutulong po yan. Kung sa isang lugar sa Kamaynilaan, isang barangay dyan, nagtanim ang mga kababayan natin na sabay-sabay, iba't ibang klase, yung palengke, hindi na sila pumunta sa palengke, lalo na kailangan nila ng ganitong klase ng gulay. Kung yung kapitbahay ko si Mang Jose, may tanim ito, pwedeng humingi ako sa kanya at palitan ko na aking gulay na tanim. Ganun po. At sana po ay masubukan natin. Kahit itong pagpasok ng buwan ng Enero, bagong taon po yan, 2022. Marami pong bagay na hindi natin malalaman mangyari. Sabagat ipagpatuloy pa po natin ang ating pamumuhay na maging produktibo. Maging produktibo, lalong-lalo sa pagsasaka. At kung kayo may mga anak na makikita ang ginagawa nyo pagtatanim habang maaga pa, mamibigyan nyo ng maging pag-isip na sa ganitong gawain. Yung pagtatanim po ay isang napakaganda pong gawain na malilimang kayo at mabubusog pa. Okay, babalik po tayo sa isang linggo para sa ating karagdagang Regions on the Go. Maraming salamat po, Ka John. At teka lamang po, magbabalik po ang maunlad na Pilipino makalipas sa ilang sandali. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Ngayon ay December 18, Sabado, at exactly 7 days before Christmas Day, nakikinig kayo sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Kasama niyo akong muli si Imari
upang ihatid sa inyo ang iba't ibang events na may kaugnayan sa Philippine agriculture. Iko-commemorate natin sa darating na December 24 ang 35th anniversary ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC. Nilagdaan ni dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino ang Executive Order 113 noong December 24, 1986. Sa bisa ng nasabing Executive Order, nabuo ang ACPC bilang katuwang ng Department of Agriculture o DA sa pag-synchronize ng credit policies at programs ng ahensya. Naatasan din ng ACPC na reviewin at suriin ang lahat ng agricultural credit programs, kesyo domestic man o foreign ang source ng pondo bago aprubahan. Ito rin ang nagpapatupad ng mga hakbang upang masigurong tumataas ang funds base at nag-a-adopt ng liquidity, interest stabilization at risk cover mechanisms para sa financing programs nito. Tuluyang naging attached agency ng DA ang ACPC noong 1987 sa bisa ng Executive Order 116. Noong taon ding iyon ay nagsimula na rin ng ACPC na pamahalaan ang Comprehensive Agriculture Loan Fund. Ang ACPC ay binubuo ng mga sumusunod: Department of Agriculture Secretary bilang Chair, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor bilang Vice Chair, Department of Finance Secretary, Department of Budget and Management Secretary, at National Economic and Development Authority Director General. Kabilang sa mga programa ng ACPC ang Capital Access for Young Agripreneurs o KAYA program na nag-o-offer ng mga pautang upang mapinansyahan ang working capital o kaya fixed asset acquisition requirements ng mga startup at existing agribusinesses ng mga kabataang agripreneurs at agri-fishery graduates. Nariyan din ang agri-negosyo o anyo loan program na nagpapautang para sa capital requirements ng mga agri-fishery-based micro at small entrepreneurs. Mayroon ding credit assistance ang ACPC sa tulong ng Land Bank of the Philippines para sa small palay and corn farmers. Sa pamamagitan yan ng Sikat Saka program nito. At hindi rin papahuli ang Agrarian Production Credit Program o APCP na ipinatutupad ng DA, Department of Agrarian Reform at Land Bank of the Philippines. Para naman ito sa Agrarian Reform beneficiaries na bahagi ng mga samahang hindi pa eligible na mag-avail ng loan programs ng Land Bank. Maaaring mag-avail sa program na ito ang mga eligible Agrarian Reform Organization na siya namang magpapautang sa mga benepisyaryo. Para sa mga interesadong alamin ang mga detalye tungkol sa ACPC at mga programa nito, maaari niyong i-check ang kanilang website, acpc.gov.ph. Mayroon din silang Facebook page, facebook.com/agricreditpolicycouncil. At yan ang ating event in focus this week. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura, i-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook, facebook.com/DA Central Philippines. Mag-subscribe din sa official DA YouTube channel. I-search lang ang Department of Agriculture Ani at Kita channel upang mapanood ang iba pang online releases. May sarili ring social media accounts ang ating servant leader, Secretary William Dar. Sundan si Secretary online at Secretary William Dar sa Facebook at Manong Willie naman sa Twitter. Magsama-sama tayong muli next Saturday. Ako si Marie para sa Agri-History! Kayo po'y nakatutok pa din dito sa maunlad na Pilipino. Magandang umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig at narito na naman po tayo sa isang segment mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Welcome po sa 7th episode ng Unlad Komunidad dito sa maunlad na Pilipino. Ngayong taon, nagkaroon na tayo ng malawakang kaalaman tungkol sa pangunahing layunin ng DAPRDP
para sa ating mga benepisyaryo at tunay nga naman na napakalaking tulong na ang naihatid ng DAPRDP at patuloy ang kanilang pamimigay ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Para sa ating huling episode ng Unlad Komunidad ngayong taon, tatalakay naman natin ang nagdaang 13th World Bank Implementation Support Mission ng DAPRDP. Upang mabigyan ng kaunting background ng ating mga tagapakinig 2 beses kada taon, ang DAPRDP ay nagre-report po sa World Bank tuwing mission para ibahagi ang mga updates para po sa mga sub-projects na tinatawag at sa lahat po ng aspeto ng proyekto. Dito ay mabusising tinitingnan ang mga proyekto in terms of progress. Noong ika-29 ng Nobyembre or November 29, inilunsad ng DAPRDP ang kanilang 13th World Bank Implementation Support Mission to the DAPRDP Kick-Off Meeting. Dinaluhan po ito ng miyembro ng World Bank, European Union, Department of Agriculture, PRDP at mga regional offices, pati po yung mga miyembro ng National Project Advisory Board. Sa kanyang panimulang panayam, inilahad ni DAPRDP National Project Director Undersecretary Ariel T. Kayana na patuloy ang mga pagbabagong nahatid ng DAPRDP kasabay na rito ang pag-aproba ng second additional financing with European Union co-financing grant ngayong taon. Pakinggan natin ito. Similar to the resiliency showed by the Filipino, the PRDP has elevated its work to new heights, accompanied by major developments since our last implementation support mission. The what they call first, the second additional financing for PRDP is really not worthwhile to discuss here, which was approved by the World Bank on June 17, signed by the Philippine government on July 19, and made effective on September 29, 2021 this year. So tingnan niyo po gaano kabilis yung mga pangyayari. Ang tig-isang buwan po. And you know that when government, what they call officials, our approving authorities are expediting or accelerating it, of course, without cutting corners, without compromising or what they call may mga nakokompormisong requirement, it only shows how important the program or the project is. I humbly thank, of course, our partner. I say partner because all throughout they walked with us hand in hand. I have never seen a partner like World Bank and the European Union for their steadfast support towards the PRDP. We have official meeting, we have an official meeting, we have actually all the meetings. But of course that effort that those partners of ours, World Bank and European Union, I cannot underscore. In fact, most of the what we call high regards are understated. They even work even on a weekend just to make sure that everything is actually in phase and in line. So can we give a round of applause to our partner? As we move on, of course, to the next chapter of enabling communities and expanding opportunities, PRDP might end on 2024, but our partnership and the relationship that we develop, I think, would last in our lifetime. Muli, iyan ang tinig ni DAPRDP National Project Director Undersecretary Ariel T. Kayanan. Matapos pasalamatan ni Yuse Kayanan ang World Bank at European Union, inilahad niya ang pinaka-latest mula sa DAPRDP. So to provide a quick update, the PRDP has rolled out, let's look at the figures, the numbers, 1,151 projects in 78 provinces. Everybody knows we only have 81 provinces. So by having 78 provinces, that's a remarkable what they call feat or achievement. So targeting 832,900 household beneficiaries all throughout the country or nationwide. Under the planning component, there are 135 approved value chain analysis covering 77 commodities and product forms. So what is this all about? It will go beyond PRDP.
with the Mandanas-Garcia ruling that is being or continuously being implemented right now, this is gonna be a major platform. This is gonna be a major foundation. This is gonna be a major consideration that they will not start from zero, but they could just harness this one and improve what is suited as site and location specific on their area. For the rural infrastructure development, the PRDP has constructed more than 1,377 kilometers of roads. It's complementing to our regular FMR. And of course, more than 1,121 meters of bridges. So you know bridges are very important. The facilitation of crossing and facilitation of communication will be greatly challenged if bridges are not there. So 104 units of pre- and post-harvest facilities, potable water system for 6,797 household beneficiaries, and the provision of improved irrigation and drainage services to 2,278 hectares of agricultural land. Don't you think that is something that we have to be very happy? That's something that will inspire us in spite of COVID pandemic virus. Under the enterprise, hindi rin po magpapatalo. Ayaw pong magpatalo. Everybody is competing, but the competition is for the betterment. The sum of the individual of the four subcomponent gives us the synergy of the whole of what PRDP's manifestation is all about. So under the enterprise development, more than 499 enterprise sub-projects were completed, assisting more than 654 proponent groups. That equals to more than 103,034 household beneficiary that will call for more applause. Beyond the numbers, I would also like to add that the PRDP was featured as a model. So what gives credence is not what we're saying. What gives credence is what others will be impressing or telling about us. It was featured as a model for capacity building, of course, at the World Bank Philippines Economic Update earlier this year, and was also recognized for adopting the GEO Enabling Initiative for monitoring supervision of GEMS after a series of pilot tests, and it proves to be a success. At sinundan naman ito ng ating World Bank Task Team Leader na si Ginoong Eli Vice na nagpaabot ng kanyang mensahe sa DA-PRDP. Thank you to all of you for the really, really hard work that you have been doing during this, still very difficult time. So this is really much appreciated. And secondly, also thanks for sending the progress report just timely for the start of the mission. That's always great, and will improve the productivity of this mission. And also related to that, that you have set up again such a great mission website with all the information needed. So it's really fully best practice as always. We're getting used to that. So. Well, we are already at the 13th ISM, right? And it's now the 4th virtual mission. It's our first mission with the AF2 and the EU grant effective. So that's definitely great news. And it's actually also the first one with our EU colleagues fully on board. So definitely welcome Christophe, the head of the EU cooperation in the Philippines, and also Moika and Sonia to the mission. So, a bit related to what Yusik Ariel said, we've always been very proud to see PRDP as really the kind of the DA's flagship project for agriculture and rural development in the Philippines. And now it's also great to see that PRDP is also serving as a flagship of the One DA agenda. And PRDP is just is really a great way on how a project can, with a holistic approach and a very easy mechanism, right? And to bundle so many important elements of a value chain for full maximum impact, and can also promote all this convergence and impact at the local level.
And as Yusuf Karel said, PRDP is also an ideal instrument during this devolution transition, to really increase the capacity at the local level, which is so much needed. And where your real champions, as everybody knows, are the digital tools, right, of the project. And during the last mission, you have presented so many new innovations, and now we are looking forward to hear more about how all these innovations are working. So let me finish by saying that the entire task team is very much looking forward to this 30th ISM and for all the discussions and also the virtual visits that you have prepared. So thank you so much, and over to you again. Muli yan ang tinig ni World Bank Task Team Leader, Ginoong Eli Vice, at bilang bagong kasama sa pagsagawa ng mission na mahagi rin ng talumpati ang Head of Cooperation ng EU Delegation to the Philippines na si Ginoong Christoph Wagner. It's a very good morning. Thank you very much. It's great to join you. And I want to acknowledge particularly USEC Engineer Ariel Kayana. And thank you very much for your words. Very interesting to listen to you and how you appreciate the situation in the moment. Also, I want to acknowledge, of course, Director Shanti Ubia and Mr. Eli Weiss and the whole World Bank team and all of you here today. So just to say, as you said, just a word of appreciation that we can join now this mission, that we join this next phase of PRDP with our grant. The idea is really to support low-class LGUs, in particular Mindanao, including the BARM, as they are really probably the ones struggling most with support, given the lack of capacity. And I think much of the experience you have gained over the last years will benefit, and you have a much better idea of what can work, what cannot work. And I hope with our grant funding, we can support you also now in rolling out this pipeline you're going to look into this mission now, and see how this pipeline can really put into place, how capacities can be strengthened, and how really the vulnerable population, poor communities can really benefit from this program. So very much looking forward to that. Thank you very much, and I wish you all the best for this mission. Thank you. Muli yan ang tinig ni Ginoong Christoph Wagner, ang head ng cooperation ng EU Delegation to the Philippines. At syempre, hindi magpapahuli ang mismong kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary William Dar na nagbigay ng kanyang mensahe para sa kabuuan ng mission. My heartfelt congratulations to the Philippine Rural Development Project on the conduct of the 13th World Bank Implementation Support Mission. It brings me great pride that the PRDP family will once again report its latest accomplishments and developments to our partners from the World Bank, a feat that the project continues to achieve time and time again. The World Bank and the European Union, I'm grateful for your support towards our initiatives as we continue to envision a food-secure and resilient Philippines with prosperous farmers and fisherfolk. The approval of the second additional financing with the EU co-financing grant signifies the strength of the partnership between the government and the World Bank towards food security and resiliency. With this, the PRDP is ready to embark on another chapter of enabling communities and expanding opportunities. This mission is not just a performance report, as we are also here to impart hope that our agriculture and fisheries sector is geared to achieve wonders. I commend the men and women of the PRDP from the National Project Coordination Office, Project Support Offices, and Regional Project Coordination Offices for your unwavering desire
to aid our farmer and fisherfolk kababayans rise again. May we all continue to work together to perform our duties in service with love of country, for the development of the rural communities, and for the betterment of the lives of our beneficiaries. Let this mission serve as our badge of honor, our promise of a better life for the Filipino farmers and fishers, and a stronger Philippine agriculture. Once again, congratulations to everyone on the 13th implementation support mission of the DA-PRDP. Mabuhay! God bless us all. Yan po ang tinig ng aming Agri-Chief, si Manong Willie, Secretary William Dar. At dito nagtatapos ang ating coverage sa naganap na 13th World Bank Implementation Support Mission para sa DA-PRDP. Base sa ating mga nakuhang panayam sa ating mga opisyal, ay tiyak na patuloy ang DA-PRDP sa pagbibigay tulong sa ating mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda. Sa susunod na taon, magkakaroon pa tayo ng maraming panayam hinggil sa DA-PRDP dito po sa Unlad Komunidad. Kasama na rito mga update sa mga isinasagawang sub-projects at panayam mismo sa mga benepisyaryo upang mapakinggan natin kung paano nga ba sila natutulungan ng DA-PRDP. Magbabalik po ang Unlad Komunidad next year dito sa Maunlad na Pilipino. Muli hatid po ito sa atin ng DA-PRDP, enabling communities and expanding opportunities. At magmula sa DA-PRDP, atin namang tunghayan ang ating presentasyon for this episode ng Farmtastic Pinoys. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Narito akong muli, si Imari, upang magpakilala sa inyo ng mga Farmtastic Pinoy sa larangan ng agrikultura. Last week, nakilala natin si Agriculture Secretary William Dar. Kaya naman ngayon, sisilipin naman natin ang buhay ng kauna-unahang Department of Agriculture and Manufacturing Director sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Si Jose Candido Alejandrino I. Magdangal ay ipinanganak noong December 1, 1870 sa Binondo, Manila. Kilalang mayaman ang kanyang pamilya na nagmula sa Arayat, Pampanga. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at kalaunay sa University of Santo Tomas, kung saan siya nakapagtapos ng kanyang Bachelor of Arts degree. Nagtungo siya sa Espanya at sa Belgium upang ituloy ang kanyang pag-aaral. Bilang estudyante sa University of Ghent sa Belgium, kinilala siya para sa kanyang husay at talino. Nagtapos siya roon ng kursong Chemical Engineering. Naging aktibo si Alejandrino sa propaganda movement laban sa pananakop ng mga Kastila. Sumali siya sa La Solidaridad bilang editorial staff at naging in charge sa pagdadala ng mga manuscript nito sa printing press. Kasama siya ni Felipe Agoncillo, Jose Basa at Mariano Ponce sa pagtatatag ng Revolutionary Council. Naging bahagi rin siya ng Hong Kong Committee nito na walang puknat na nagsulong ng Philippine Independence. Siya rin ang nagpadala ng mga armas sa mga revolusyonaryo sa Pilipinas. Noong 1898, nagsilbi siya sa Malolos Congress at tumulong din sa pagbubuo ng Malolos Constitution. Noong taon ding iyon, itinalaga siya bilang Director ng Department of Agriculture and Manufacturing ng Revolutionary Government. Itinalaga rin siya ni dating Pangulong Aguinaldo sa iba't ibang posisyon sa militar.
Chief Army Engineer, Acting Secretary of War, Commanding General ng Military Operations sa Central Luzon at Military Governor ng Pampanga. Aktibo siyang lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas maging noong pumutok ang digmaang Pilipino-Amerikano. Ngunit dahil sa makailang beses na pagkatalo at pagkasawi ng kanyang mga tauhan sa labanan, sumuko si Alejandrino at inaresto ng puwersang Amerikano noong May 1901. Agad din naman siyang pinakawalan at itinalaga pa bilang Second City Engineer ng Maynila. Nagretiro si Alejandrino matapos ang 1 taon at namuhay ng tahimik bilang isang magsasaka. Bumalik lamang siya sa pagkakaretiro nang maging senador ng Sulu at Mindanao noong 1925. Pagdating naman ng 1934, nahalal siya bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga. Inilathala ni Senator Alejandrino ang La Senda del Sacrificio. Naglalaman nito ng mga kwento ng mga revolusyonaryong nakipaglaban sa digmaan, pati na ang kanilang mga pakikibaka para sa kalayaan. Sumakabilang buhay si Senator Alejandrino noong June 1, 1951. Yan si Senator Jose Alejandrino, Certified Farmtastic Pinoy. Kilalanin ang isa na namang Farmtastic Pinoy next week. Dito lang yan sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS. Abangan ulit next episode ang ating bahagi para sa ating mga natatanging Farmtastic Pinoys. Okay, so bago po tayo tuluyang magtapos, belated joyful birthday po para sa aming Kuya Mon, Filimon Liave ng DA-AFID noong December 15. Magkatuwang po ang Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division at the Strategic Communications Group sa mga agri-information na maaring balikan po ninyo sa aming official website on www.da.gov.ph. Gayun din po ang official Facebook page, DA Central Philippines, at ang Facebook page ng aming Agri-Chief, Secretary William Dar. At of course, meron pa rin pong virtual pressers until further notice. So abangan nyo na lang po kasi ang schedule po nila for the regular IATF virtual presser on food security ay tuwing Tuesday and Thursday sa ganap na ika-alas 2:30 hanggang alas 3 ng hapon. At merong Twitter po si Manong Willie. Yan po ang kanyang mismong handle at Manong Willie. At maaari din po kayong mag-subscribe sa YouTube channel ng DA. Hanapin lamang ang account na DA Ani at Kita Channel. Ayan, pataasin po natin yung mga subscribers ng YouTube ng DA. And of course, para po sa mga past and recent episodes ng inyong lingkod na programa, Maunlad na Pilipino, ay bisitahin lamang po ang Facebook playlist nito sa 702 DZAS po yan naka-house. And of course, for your topic suggestions, requests, comments, shoutouts, isama na po natin. Pwede po kayo magpadala sa Facebook fan page ng Maunlad ng Pilipino ng pribadong mensahe. Yan, tumatanggap po kami dyan ng mga messages niyo. Hanapin niyo lamang po ang facebook.com/Maunlad na Pilipino. At syempre, nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang in this week's episode. At para sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ng mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, talata 16 hanggang 18, Revised Magandang Balita Biblia. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division.
And of course, we will see you again next Saturday, 5 to 6 in the morning. Abangan po ninyo muli yan mula po sa Department of Agriculture. Kasama po ni Ka John Enriquez. Ako po si L.R. Siaga at napakinggan po ninyong edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City. Kasapi po sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At maraming salamat po sa pagdamay sa amin ngayong umaga sa pagiging prosperous and empowered ng ating mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. And of course, it is our great pleasure po na magkaroon muli ng oportunidad na kayo'y aming mapaglingkuran. Alay po namin ang lapag ng programang ito sa inyo, Panginoon. Hanggang sa muli po at happy weekend! May isasaing, may ihahain sa lahat. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.